Mahilig ka rin ba sa mga halaman? Halamang nagbibigay ng ganda at naghahatid pa ng sariwang hangin. Subalit mayroon ka na rin ba ng halamang ito na kung tawagin ay katakataka? Isang klase ng halaman na nararapat lamang na mayroon ka. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung ano-ano nga ba ang mga pampaswerteng hatid ng halamang katakataka at kung saan-saan mo pa ito maaaring magamit. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Kalanchoe piñata o mas kilalangan natin bilang halamang katakataka. Isang makatas o succulent na halaman na mula nga sa Madagascar at ngayon ay naging popular na rin sa mga tropikal at subtropical na mga bansa gaya dito sa Pilipinas. Kilala rin ito sa iba pang mga katawagan gaya ng air plant, cathedral bells, life plant, miracle leaf at Bryophyllum piñatum na dati nitong pangalan. Ang kalanchoe ay mayroong 39 na klase na maaari mo ngang pagpilian, kagaya ng panda plant, donkey's ears, Christmas tree plant, red pancakes, at ang kilala natin na mother of thousands at cathedral bells o katakataka. Sadyang ang katakataka ang halamang ito dahil may kakayahan itong magsibol ng bagong suwi o bulbis sa mga dahon nito. Kahit pa nga putulin mo ang dahon nito at ilagay mo sa pagitan ng libro, ay nagugat ito at tutubo pa rin. Kagaya ng ibang succulent na halaman tulad ng jade plants, napakainam rin na mag-alaga ka ng halamang ito sa bahay dahil malamig ito at malakas maghatak ng swerte o pera. Maaari ka rin namang kumuha ng isang dahon nito at isama ito sa iyong mga pampaswerte na inilalagay sa ilalim ng kaha. At higit sa lahat, mayroon itong mga benepisyong daladala na lubharing katakataka at nakamamangha. Una, ito ay mainam na gamit bilang lunas sa mga kagat ng insekto, galos, sugat o paso sa balat. Ang anti-inflammatory at antibacterial nitong properties ay makatutulong upang mas mapadaling gumaling ang sugat at dahil malamig din ito sa balat ay mas mababawasan ang nadaramang kirot. Papaano nga ba ito gagawin? Kumuha ka lamang ng dahon ng katakataka. Matapos hugasan ay durugin ito gamit ang iyong kamay at ipahid sa apektadong bahagi ng katawan. Pangalawa, ang dahon ng katakataka ay mainam rin na nagpapagaling ng pigsa. Palambutin lamang ang dahon nito at lagyan ng kaunting butas at saka itapal sa namamagang bahagi. Pangatlo, ang dahon ng katakataka ay napakabisa ring pangpakinis ng balat. Kung ikaw ay maraming pimples o tigyawat sa muka, mainam ang dahong ito para sa iyo. Ang dahon ng katakataka ay nagtataglay ng antifungal, astringent at counter-irritant. Kumuha ka rin lamang ng dahon nito, initin ito ngunit huwag pakukuluan. At ang katas nito ang siyang i-apply sa inyong mukha. Mababawasan na ang inyong pimples ay kikinis pa nga ang inyong balat. Pang-apat, ito ay mainam din sa mga dumaranas ng asma at saka diarrhea. Maglagay ng ilang dahon ng katakataka sa mainit na tubig at hayaan ito ng hanggang 15 o 20 minuto at saka inumin ang katas buhat sa dahon nito. Napakainam na herbal medicine ng halamang katakataka. Kesa nga mag-alaga ka ng mga halamang nagbibigay lamang ng ganda, bakit hindi mo rin isama ang halamang katakataka? Mainam na gamot na ay may swerte pang dala-dala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito.
Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ba kayo sa prutas na ito? Kakaibang klase ng prutas na madalas makikitang tumutubo lamang kung saan-saan at ang mga bunga nito ay nagkalat nga lamang. Ito ang halaman na kung tawagin ay noni. Makasasama nga ba ito sa ating kalusugan o isa palang mahusay na halamang gamot? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang mga pakinabang, gamit at maaaring side effect ng halaman o prutas na noni. Dahil baka marami nga nito sa inyong lugar at makatutulong pala sa mga karamdamang inyong iniinda. Morinda citrifolia o mas kilala sa tawag na noni. Isang klase ng halamang namumunga sa pamilya ng mga puno ng kape. Kilala ang noni sa ibang katawagan katulad ng Indian mulberry, beach mulberry, great morinda, vomit fruit, at cheese fruit. Dahil nga, nagtataglay ito ng masangsang na amoy, subalit batid mo ba na isa pala itong napakahalagang halaman, ang puno ng noni? At sa ibang bansa pa nga, ito ay inaalagaan at madalas kainin. Subalit bakit nga ba napakahalaga ng prutas na noni at maging sa ibang lugar? Ito ay sinasangkap nila sa mga food supplements, capsules, at mga juices. Ang puno ng noni ay tumataas ng hanggang 30 talampakan. Mayroong malalapad na berding mga dahon na gaya nga ng sa kape. At bunga na hugis pa oblong na mayroong mga marka na animoy cheese. Ngunit saan-saan nga ba ginagamit ang puno, dahon at prutas na noni? Ang mga sanga nito ay ginagamit na pangkulay ng mga fabric o dye sa mga tela na kulay brown at dilaw. Ito rin ay makikitang sangkap sa mga alak, pampaganda at makikitang binebenta nga sa merkado ngayon. Ang mga prutas na noni naman o ang puno ng noni ay mainam sa mga dumaranas ng gout, arthritis at para sa mabilisang paghilom ng mga sugat sa balat. Mahusay rin ito para sa mayroong mga problema sa puso o sakit sa puso. Nakababata rin ang paggamit ng noni o ang pagkonsumo nito. Napatunayan ring isang mainam na source ng antioxidants ang bunga ng noni. Makatutulong rin ito upang ma-boost ang ating immune system at upang maiwasan ang maagang pagkalimot o memory functions. Pinaniniwalaan ring mainam ito sa pagpapababa ng tsansa sa pagkakaroon ng cancer at mabuti para sa ating mga atay. Subalit alam mo ba kung papaano ito gagamitin? Maaari mo itong i-blender o katasin ng hilaw man o ang hinog nitong bunga bago ito inumin. Pinatutuyo rin ito at ginagawang powder para ma-preserve at magamit sa pangmatagalan at inihahalo nga sa mga inumin. Maaari mo rin itong iluto bilang curry o bilang gulay. At higit sa lahat ay maaari mo nga itong kainin bilang prutas, ang mga hinog o malapit na mahinog nitong bunga. Ang mga dahon naman nito ay isang green vegetable pala na kadalasang ginagataan, lalo na nga sa mga putahe sa Thailand. Kaya naman napakarami palang gamit at pakinabang sa kalusugan ng puno ng noni. Maraming sakit ang maaaring malunasan at isa pang pagkain. Sa inyong probinsya, nakakita ka na rin ba ng puno ng noni? Kinakain din ba ito sa inyo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.
Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.